Uy ka muna. Balik ka na lang next weekend. Pwede mo paampun dito. Ay naman, redirection na to. So this is your direction na. Why you decided to go back here in Germany? Okay na kami dito eh. Mahirap talaga Kuya Louie kasi lahat naman hindi naman ulan, mga easy-easy. Oo. Pero kung magtago ka. Hi guys! Welcome back to another vlog! It's Oliver Gebeker. Kagas na bago po tayo buhong! Nagpagupit na po ako! Arte mo talaga, ole! Nagpapagwapo po ako guys. Kahit gwapo na po ako, nagpapagwapo pa rin po ako. Gwapong-gwapo sarili, diba? So, we need to embrace that. We need to appreciate ourselves. Kasi, kung walang iba maka-appreciate niyan, kung hindi mo pa i-appreciate yung sarili mo, di walang maka-appreciate sa'yo. So, dapat, you need to appreciate yourself. Kasi po, bigay po yan ng Panginoon. Ginawa kanyang perfect. Kahit hindi ka perfecto sa mata ng tao, pero sa mata ng Diyos ay perfect ka. Kasi anak po tayo ng Panginoon. So, hayaan nyo na po yung mga ano yan na nagbabash. Babash? Grabe, bash. Grabe rin. Ganito, ganyan. Hayaan mo na sila. Basta ang importante, mahal mo ang sarili mo at proud ka sa sarili mo. Kaya dahil dyan, magpa-ilong na po tayo. Proud pero magpa-ilong. Ano yun? So, magsasaing po ako ngayon ng rice kasi po, meron tayong bisita. So, hindi ko po yung sabihin ngayon ang sinong bisita ko kasi I want to surprise you guys. So, sino yun? I know, kilala nyo din po siya. Kilala niya siya. Siguro, mas mauna siyang mag-upload ng vlog na to kaysa sa akin. So, hindi na to ma-surprise. But then again, I just want you to surprise kasi baka hindi nyo po siya followers or subscribers. So, hindi nyo malaman, diba? So, I hope dito, while you're watching this, masubscribe nyo po din po siya, guys. But later on, malalaman ko sino po yung bisita natin. At sabi ko sa kanya, hindi kita masusundo ngayon dito sa Siri, sa train station. It's because meron akong guest na hinihintay ka, guys. Oy, hindi ko pwedeng iwanan kasi baka pagpupunta ko ng city tapos yung guest darating dito. So, ang guest ang mag-adjust, maghintay sa akin. Hindi, pwede yun. Baka mabad record tayo sa review dyan. Mag-review para may mga guest na yan. Sinasabi ko sa mga guest na yan, no? So, sabi ko, ikaw na lang magpunta dito sa bahay base. So, binigyan ko siya ng address ko. At saka, first time niya magpunta dito sa bahay. So, hindi niya alam. Pero, nasa ano na po siya, nasa loob ng train na po siya papunta sa Bad Laspe. From Interbrook to Laspe na po siya. I think, andito na siya sa Laspe ngayon. Kasi yung sinabi niya sa akin, sinend niya sa akin na screenshot yung anong oras darating yung bus. O train pala, ay ganitong oras. So, siguro, andito na siya ngayon. So, naglakad-lakad na siguro siya ngayon papunta dito sa amin. So, kailangan magsaing tayo kasi po, I know, nagutom yun siya. Gutom. Kasi kanina pa yun siya nagbiyayes. Sabi kasi niya, Oliver, pwede ba akong gumala dyan sa inyo? Sabi ko, pwede naman. Pero one night lang siya ito kasi uwi rin siya bukas. Sabi ko, late kasi siya nagsabi, kagabi siya nagsabi, kagabi. Sabi ko, okay naman, pero one night lang talaga siya guys. So, hindi masulit yung gala niya. But, at least mapuntahan niya tayo dito sa bahay. Kasi, matagal na niyang gusto pumunta sa bahay. Wala lang talagang time. At saka ako din walang time. Kasi very busy man si Oli kagis. Tapos may ulam na ako dito para sa kanya. Nagluto man ako ng munggo. So, initin lang natin yung munggo. So, yun ang uulamin niya. So, at least may kakainin na siya, diba? Initin natin ito later. Ito, initin natin para may uulamin siya. Excited ako para makita nyo siya guys. Pero kung sabi ko sa kanya ba, mag-tiktok tayo ha. Kasi lahat ng bumisita sa akin, lahat ng mga friends ko mag-tiktok talaga kami. At hindi makauwi, walang tiktok. Kasi mahihain man ako, Oliver, uwi. Itatry niya lang daw. So puntahan po natin sa labas ang ating bisita. Nasa labas na daw siya. Kaya kita-kita na kita. O, diba? Video siya. Video na ako. Wow! Pwede pakilinis muna dyan? Ha? Grabe. Lyrics sabi. Dapat pala halos sa araw kong binaybay. Sabi ko sa'yo, diba? Dapat Friday afternoon. Or Saturday. Dapat kahapon. Sabi ko sa'yo, para sulit, diba? Oo, ayan. Ikaw naman, uwi ka muna. Balik ka na lang next weekend. Dapat next week, wala man ako dito. Wow, parang
Yung suot parang galing abroad. Andy, come. Pasok. May si Andy, oh. First time mo mamit si Andy. Kaya inaami-amoy ka muna niya. O, di ba? O, amoy ka muna niya. Maya, sa kasi ako Gano'n mo siya, para hawakan mo siya, para hindi na siya. Pero makulit yan ha, sinasabi ko sa'yo. Pasok na kaya, pasok ka na. Kuya Loy, welcome sa bahay namin and I hope you like it. Pasok na. Thank you. Andy. O, di ba? Sabi ko sa'yo. Mga ano siya, mga halik yan siya. Shh, Andy, come here. Andy, come here. Ay, sweet yan. Come here. Andy, come. Wala, oh, yung guest natin ba, nagutom man. Dito po si Andy, oh. Gusto nakipaglaro. Hi, Dong. Si Dong ba ito kausap ko? Si Kuya Loy. Wait, first time dito sa bahay. Busy. Vlog agad. Alika dito, Kuya Loy. Huy, kumusta yung biyahe? Hey guys. Kumusta yung biyahe? Yan. Hindi naman stressful, pero yung oras lang kasi lahat ng sinakyan ko puro delayed. Kung di ma-delayed, late yung pagdating. Kaya pag Weekend kasi, uy. Oo. Tapos? Doon pa lang sa sa Cologne, late kami dumating Bakit dumating ka sa Cologne? Hindi ko alam, bakit doon ako? Di ba sa Sigburg ka? Sigurd. Alam mo yung Sigburg, di ba? Bon Sigburg ba? Hindi ko alam, kaya palang layo yung biyahe ko. Bakit pumunta ka ng Cologne? Hindi ka naman dapat pupunta doon. Sabi mo, Stigen. Zigan nga. Oh. Pero dapat galing sa'yo sa Bon, di ba? Pupunta ka ng Sigburg. Alam mo yung Sigburg? Hindi. Sa Bon lang yan. Tapos doon ka sasakay, pupunta ka doon, tapos doon ka sasakay to Zigan na. Hindi na pupunta ng Cologne. Kaya pala layo. Sabi ko, di ba, chat ka kanina sa Oliver, dito ako sa Cologne. Andy? Kaya pala layo ko. Andy, here. Kinuha ng medyas ko. Andy, here. Here. Pakalat-kalat daw Oh, lagyan mo na siya ng Kuya Lloyd, tubig. Mainit na yan. Ito ba yung tubig mo? Oh. Kape tayo guys. Kasi ito yung kutsara ng maliit. Initin ko na yung ulam. Ito siya mainit Kuya Lloyd. Dapat mainit siya para mainitan mo. Gutom ba talaga? Hindi. Gutom yung rice mo. Hindi daw. Alagyan mo na dito eh. Kumusta natin si Kuya Lloyd? Eh, medyo... Lulubiit ka, no? Dumating ako dito. Dito na ako pumayat. Lumiit ka. Parang pumayat ka talaga. Di ba dati nung una-una kitang... Third time natin makita ngayon. Third. Oo. First, di ba sa inyo? Sa Bon. Second, sa Pilipinas. Nagkita ba tayo sa Pilipinas? Umuwi ako sa inyo, di ba? Pumunta ako sa inyo. Kasama si Dong. Ay, tama. Di ba? Kalimutan na niya. Oo, nakalimutan ko. Tapos yung pangatlo, ito. May amnesia na kasi. Pangatlo, ito. Parang ikaw lang, pumayat ka rin. Kailangan. Nung dumating ako, 57? Kasi di ba, walang dun sa wala akong trabaho dun kasi kain. Lang, kay baby, bantay. Tapos pagdating ko dito, siguro nabigla yung katawan ko. 7 kilos ka? Ngayon? 53, 54. Kasi nga, mas mabigat, mas pala ako sa'yo. 60 ako. Oh. Ay, hindi. 60 pala. 67 ako pagdating ko dito, ngayon 63 na lang, 64. Bakit? Hindi ka pinapakain daw? Hindi. Alam mo, hindi mo pinapakain yung kapatid mo. Kasi, yung siguro nabigla lang ako kasi, di ba, ang tagal kong na-stuck sa hotel. So yung... Wala ka trabaho ngayon? Wala pa. Kailan ka, di ba may part-time ka? Pero yun pa lang. Ongoing pa yun. Wala pang full-time. Pero may part-time nga. Ilang araw sa isang... 5 days. A week? Hindi. 4 days a week, 5 hours a day. So yung chance and carte kasi, 20 hours. Wala. Ako na makuha, Yung chance and carte, 20 hours lang yun. Kaya, abang naghanap ako ng full-time. Wala ka ba nahanap? Yung... Bakit ayaw mo mag full-time dun sa sa hotel? Kung saan ka nag-work?
Wala pa akong kontrata, hindi pa nagbigay. Di ba part-time contract na yung binigay sa akin? Pero, nag-apply ka sana, parang re-apply ba gano'n? Binigyan ka na, hindi pa? Wala pa. Ito naman. Pero hindi ko muna sasabihin. Sure. Pa-suspense ba? Pwede mo pa-ampun dito. Parang si yung kapatid ni, ni Mami Rose, si... Raquel. Hindi, yung lalaki. Si... Tigo. Bakit? Pumunta sila dito, di ba? Dahil mo yung ano dito, sabi niya, wala, pero pwede mo pwede mo trabaho dito, magpaampon daw siya. So, kakain muna si Kuya Loy at kwentuhan muna kami. Hi ka guys! Karating lang po namin galing sa bundok. Dinala ko si Andy at saka si Kuya Loy. So, dati, si Andy lang dinadala ko sa bundok, ngayon dalawa na. So, Kuya Loy, kumusta naman paglakad-lakad din sa bundok? Nagustuhan mo? Oo, ang ganda ng ano yan, ang ganda ng place nila dito kasi puro mga kahoy ba, mga bundok-bundok yung makikita mo. Kaya, ang ganda. Ang sarap maglakad-lakad, lalo na pagka ikaw ay fitness enthusiast, no? Charot. Kamara ba bagay ako dito? Kaya pala, wait lang. Wait lang. Kaya pala, fit na fit si Oli, no? Kasi araw-araw naglalakad, no? Tapos, kasama si Andy. Tapos wala ka pang maamoy na mga, tawag nito, usok. Wala. Ang maamoy mo dito yung ano ng hangin, mas sariwang hangin, tapos yung fresh air. Kasing fresh ko. Yung environment ba? Oo. So, malayong-malayo sa mga noise, sa... Ay. Sa toxicity. Toxic environment. Kasi kapag toxic environment yun, ma-adapt mo siya. Oo. Diba? Kasi hindi naman pwede na toxic environment tapos ikaw hindi ka toxic, matotoxic ka rin. Toxic ka rin, tama yun. Saka maganda talaga yung maganda yung ano nyo dito yung environment nyo. Kasi tahimik. Ang ganda rin ng Germany, pero thank God kasi naano ako sa ganitong environment. Dito ako nadala ng Panginoon. So, Oliver, dyan ka na mabagay kasi sa bundok ka nakatira sa Pinas. Dalhin ka pa rin natin sa bundok. Bundok ka pa rin. Sa Germany. Kasi nga, I'm a monkey. Monkey business? I was once a monkey. So, dito po tayo ngayon kasi po tarungin natin si Keloy. Bakit ka bumalik ng Germany? Hindi ko ito natanong sa'yo. No, di ba? So, Keloy, bakit bumalik ka sa Germany? So, hindi naman to siya. Nasaktan ka ba sa tanong ko? Masakit ba ang tanong? So, hindi naman. Like, hindi lang ako isang tanong dyan, di ba? Like, siguro, maraming gusto yung itanong sa'yo, pero ayaw lang masabi kasi baka ma-offend ka. Hindi, pero sa totoo lang, Uli, sanay na rin naman ako eh. Na ma-offend? Na ma-offend. Na masaktan, na mabash. So, di ba dati, nag-video pa tayo? Ikaw yung ano namin dati. Ako yung referee. Ikaw yung referee. Oo. So, siguro... Ako yung makita dati. Ha? Ikaw yung kumita. Ako yung nagkapera dati. No, ako yung nawala ng subscribers. Ikaw yung nawala ng subscribers, ako yung nagkapera. Kaya bumalik na kayo. Bumalik na sa kanya. O sige nga, baka hindi nila alam pala, may vlogs ako. Ano pangalan mo na YouTube channel mo? Ay, hindi ka nanonood din eh. Hindi, alam ko, Floydy Vlogs. So, like, So, Floydy Vlogs, guys. Maraming salamat. Thank you. Hindi pa kasi nag-subscribe. Maraming salamat. Please don't forget to unsubscribe. To unsubscribe Oliver. Ay! Huwag naman. Hey guys, seriously, please subscribe to my YouTube channel, Floydy Vlogs. Ayan. So, ilagay natin dito ang link niya. Okay. Ayan. So, maraming salamat guys kung naalala nyo in 2022. Yun nga yung naging controversial. Naging nasa hot seat tayo, no? Tapos iyakan kayo. Tapos, syempre, ganun talaga eh. Kumbaga, kasi parang... That's part of, siguro hindi ka pa... It's not your time. Yes. Masasabi ko na... It's not your time to shine. Kasi I know na there's a lot of perfect timing kapag God's timing. Yun. So yung that time siguro baka na-force. Baka andun yung nabigla lang ba? So ngayon naman, redirection na to. So this is your direction na. Pero sa kabila ng mga pangyaring yun, kumbaga naniniwala naman ako na pag... kung na-reject kasi isang bagay, may other purpose si Lord. Siguro, yun yung way ni Lord na pinauwi muna niya ako, tapos pinasettle niya munang lahat. Ma-learn ka din, masettle lahat, no? Tapos ma-learn ka rin kasi kapag wala tayong magawang mali, hindi tayo ma-learn. Correct. Pero kapag may mali ka na nagawa, tapos hindi ka ma-learn, kasalanan mo na yun. Kasalanan mo na yun. Oo, kasi hindi ka na-learn.
So, sige na, ikaw na magkwento. So, yun. So, sa akin, Oli, hindi ko na binabalikan yung mga nakaraan. tapusin natin. Tapusin na natin. Tapusin natin itong vlog na to. Bakit pa? Ayun nga. So, why you decided to go back here in Germany? Okay na kami dito eh. Isa lang ang sagot ko dyan, for the future. Alam naman natin lahat, di ba? Oo. Anong life sa Pilipinas. Para makasurvive tayo sa araw-araw kasi po, dito sa Pilipinas, like wala tayong, di ba? Kasi, lalo na kapag may pamilya, no? Gusto natin ng brighter future para sa anak. Correct. Pero although mayroon tayong business doon, kagaya na monkey business. May monkey business tayo doon. Kagaya ng mga sinabi ng iba dyan na bakit ka pumunta ng Germany, may business ka naman dito. Ang sagot ko po dyan ay hindi naman po yung dahil may business tayo, hindi naman natin na-force agad or na kung hanggang kailan, di ba? So, maganda na yung dual yung yung income. Yung pera, wala pa on hand. Nasa product pa. Nasa product pa. So, yun yung dun eh. So, mas maganda rin na dito ka kumita sa Germany tapos dyan sa Pilipinas i-spend. Maganda yun kasi pag may kita kayo doon, may kita ka rin dito. Tapos, di ba? Tapos in the future, pag... baka pwede ka lang takbong presidente. Hindi, mag-contractor. Sa Palawagan. Contractor. Okay. So you decided to go back here para sa future. For the future. For the future. No, okay lang. Okay, nito? Mabuti na mabilis yung pagbalik mo dito. Binigyan ka agad ng visa. Hindi ko rin masabi na mabilis yun, Oli, kasi unang-una yung entry ko dito sa Germany is Chancenkarte. So, Chancenkarte, it means? Chancenkarte, it's similar to a job seeker visa na pwede kang i-grant for 1 year, pwede ka rin i-grant for 6 months. So, sa'yo? Sa akin kasi 6 months. Okay, so dapat sa 6 months na yan, makahanap ka ng work. Yes, dapat makahanap na ako ng full-time job. Full-time? Bago pa mag-expire yung visa ko, dapat may full-time job ako. But in the meantime, while looking for a full-time job, I can already work for part-time job. Okay, wait lang, dumudugo. So, yun. Well, at the moment, meron naman tayong kahit paano sabihin natin part-time job. Mga black job? Charot lang. Mini job naman. Mini job para social. Oo, yung black job. Baka alam nila, ano yung black job? So, yun i-google nyo lang. Yun yung natin ngayon, Oli, no? Yun yung goal natin na before December 2, matapos yung visa mo December 2. Opo. So, dapat before December 2 or as early as now, meron na akong hinahawakan na full-time job contract para makapunta agad ako dun sa Ausländeramt at maipa-convert yung visa ko from Chancenkarte to working visa. Kasi ito naman yung ito yung target mo. Ito yung target natin. Para kapag matatang like dito, like 3 years ka na dito, like hindi ka dapat sa 3 years na yun, dapat hindi ka muna uwi na Pilipinas para maging citizen. Oo, hindi mo yung alam? Hindi ko alam yun eh. Hindi po pwede. Kasi kapag gusto mong magiging Filipino, like German citizen, like sa span of 3 years, hindi ka muna uwi ng Pilipinas. So you mean, dito ka muna mag-stay ng 3 years. So hindi mo magagamit yung mo, for example, gusto mong umuwi ng Pilipinas? Magbakasyon ka muna dito na lang, sa Europe muna. Pero naman. Kung goal mo yung maging citizen. Hindi ko alam yun eh. Kasi ang akala ko, kahit dito ka na sa Europe, basta within 3 years ka dito, tapos pwede mong gamitin every year yung loss. Kasi dati, di ba, 5 years dapat yun. Oo. 5 years dapat yun na, like 5 years ka na dito sa Germany, tapos may full-time job ka, dapat full-time job ka, di ba? Tapos may kontrata ka din sa isang company. So, dapat 5 years ka dito magstay para makakuha ka ng citizenship niya. Tapos ngayon, binaba nila, ginawa nilang 3 years. Like last year lang yun ginawa. 3 years na? Na 3 years na. So, dapat in span of 3 years nandito ka. Pero, di ko lang alam din na kung pinalitan na ba yun. Kasi ang sabi ng Ausländerbehörde, yung sa akin pa dati nung hindi pa ako German citizen, like, dapat sa 3 years na yan, dapat hindi ako uuwi na Pilipinas para makapag-apply ako ng citizenship. Ganun ba? Oo. Yun yung sinabi ng namin dito. Yun talaga yun yung nasa core memory ko pa rin, nasa memory ko pa rin, like 3 years na hindi dapat alis. Pwede lang dito sa Europe, pero sa uwi na Pilipinas hindi. So, ginawa ko pa rin yun kasi nga nag-German naman ako, so okay lang. So, yun, pero ayan, titingnan ko kung ano mangyayari, pero aalamin ko din yan kasi once na meron na tayo. Pero dapat meron ka pa rin goal, no? Kasi kapag meron kang goal, meron kang
ay, ito talaga yung goal. Kasi pag wala, like, Ang hirap din nun uli 3 years, hindi ka uwi ng Pilipinas for the sake lang na gusto mo maging German citizen. tanungin mo na lang yung tanungin mo lang yung, di ba, magpa-convert ka ng magpa-convert ka ng sa visa mo. Oo. So, tanungin mo rin sila. Pwede ka lang magtanong, magsasagot naman sila yan. Na pwede ba, ano bang sa citizenship dito? Like, ganun. Kasi para sa akin, parang siya kasi... Mahirap talaga Kuya Luis kasi lahat naman, hindi naman wala naman easy-easy. Oo. Lalo kung magtago ka. Easy na yun. Magtago ka tapos wala kang Ay, hindi pa rin easy, no? Kasi kung nagtago ka, parang hirap pa rin. Hirap ng mo kasi anytime pwede kang damputin. Hirap ng sitwasyon mo. Hindi, anytime pwede kang damputin. Oo. Kasi may maka-alarma, alam mo yon. So, anytime. So, parang wala kang kasiguraduhan din. Unlike sa, meron ka talagang papel kasi may kasiguraduhan kang magstay. Kasi may, may... Pero lalo dito sa big city, di ba? Checkpoint sila. Like, merong random checkpoint. On the spot. So, ngayon, kumusta ka na? Pagdating mo dito, na ano ka ba? Nanibago? Pagdating ko dito, siguro, unlike noong 2022, medyo nanibago tayo, syempre first time. First time mo. Pero ngayon, nitong June, pagdating natin dito, hindi na masyado kasi, kumbaga, meron na tayong clear vision ba? Meron na tayong clear direction, binigyan na tayo ni Lord. Parang doon sa Pilipinas pa lang, doon pa lang, na-plana na ito talaga yung... talaga namin na mag-asawa. Ito yung vision mo at mission. Siyempre, para sa baby, para sa family. Tsaka, kumbaga, nagawa ko na to. Ang hirap, kumbaga, itong time na to, Oli, ako lahat yung nag-process. So, hindi na ako nag-ask ng help from other people. Iba kasi kapag father ka na, no? Iba talaga. Dati kasi hindi ka pa father that time. Umuwi ka doon kasi binuntis mo si Jen. So, ngayon, iba kasi kapag papa ka na, kasi hindi na lang yung ginagawa mo, hindi na para sa'yo yun. Oo, para sa anak mo. Para sa anak mo na, kahit mahirap. Kahit mahirap. Oo, so... Gagawin mo para sa future, para sa kinabukasan. So, yun, kahit alam kong... Wala lang tumulong si that time? Yung pangalawa? Yung pangalawa wala. Kasi paano na yung pera? Yung bagas din yun. Black account. Nag-open kami ni Jane. Magkano ba? Dapat ilagay mo. Tingnan yun sa embassy? Kasi ang black account, di ba mag-open ka ng mo dito sa Germany, tapos lalagyan mo yan. Bank account sa Germany? Oo. Paano ka maka-open? Andun ka sa Pilipinas? Through Expatrio. Kung familiar ka sa Expatrio. Hindi ako familiar. So, mag-open ka lang, ka online through Expatrio. And then si Expatrio, may katay up yan na bank dito sa Pilipinas, which is yung Ion Bank in Frankfurt. Ay, dito sa Germany pala. Tapos, yung Ion Bank na yun, lalagyan mo ng pera ngayon. So, ang ginawa ko nun, kasi nagpa-help sana ako. Ion may Ion? Oo. Ion, okay. Indigo. Perez? Tapos, yun, nagpa-help sana, kaya lang yung mga taong sinikan ko ng help ay medyo, yung negative, wala silang ba. So, ang ginawa namin ni Jane, yung naipon namin na kulang-kulang 400 plus, yun yung nilagay ko doon through BDO. So magkano ba pala ang dapat ilagay sa black account? Ang black account ng kasi ng Chansen Carte, 1,091 euro monthly. So, 1,091 times 6 plus may mga pa yan. Ano yun? Ano yung times 6? Anong monthly? 1,091 euro per month times 6 months. Ilagay mo doon? Oo. So kayo naglagay ka ngayon? Bago pa na-approve yung visa ko, may laman na yun. Magkano yung laman nun that time? Magkano ang laman doon na pinakita mo sa embassy? 6,565? 6,565 euro. Yun ang, for 6 months yun siya, parang, okay, gets ko na. So, parang ituta mo siya into 6 months. So, dapat 6,000. Tapos, pagdating mo dito sa Germany, dito mo na siya i-activate. Ngayon, paano mo siya makukuha? Once activated na po yung card, yung bank mo, automatic, i-dispense nila, ibibigay nila sa iyo monthly. Sila yung may access nun. Ibibigay sa'yo? Oo, monthly. Hindi buo. Paano ibigay sa'yo? Sa bank account din? Oo. Sa bank account mo din sa Germany? So ngayon, nakukuha mo na? Nakukuha ko na. Tapos binibigay ko din sa asawa ko. Binabalik ko kasi sa kanya naman yun. Mabuti nyo kasi may support system ba? Like, hindi ka na ikaw ang gumagalaw din. Like,
Iba kasi kapag mag-asawa, no? Tapos kapag may asawa ka na, tapos support siya sa ginagawa mo. So, hindi ka nag-isa, dalawa na kayo. Kasi hindi naman lahat ng savings ko yun eh. May savings din siya, may savings ako. So, inipon nyo para sa ano. Iniram ko. Sabi ko sa kanya, pagdating ko ng Germany, babalik ko sa'yo. Which is yun, yung ginagawa namin. So, every 24th of the month, sa akin, binabalik yung 1,091. Yun, binibalik ko agad sa kanya. Kasi, so hanggang December lang yun? Saka, take note mataas ang conversion rate ngayon. 66. Oo, 66 nung time Pilipinas, mga 63. So ngayon, 66, mas malaki. So, ibig sabihin, mas malaki ang na-return sa akin. Hindi, interest yun. Kasi nangutang ka kay Jane, so nag-interest siya. So, gamit na po kayo ng Tap Send. Gamit kayo ng Tap Send po, ilagay yung code ko na, guys, from ako kayo ng €10. $20 free po. Yan, Tap Send. Tap Send. Di ba? Na ano pa siya? Nasingit. Nasingit si Tap Send. So, yun yung natin, goal natin ngayon. So, pagdating mo ng Germany, doon ka kinadong nagka-stay. Doon talaga kay Dong kasi yun talaga yung dineclare ko sa embassy. Kaya pala sabi ni Dong na naghingi ka ng address niya. Kung yun pa rin kasi ilagay mo doon. So, pero nagbayad kay Dong sa apartment or libre? Nagbayad, syempre. So, ano yung usapan niyo doon? Walang libre. Sa apartment tapos pagkain. Sa pagkain naman? Lang. Sa pagkain, sharing kami. Minsan pag hindi ako makabili, si Dong bumibili, tapos nag-share na lang ako sa kanya. Kung sabi ni Dong, siya daw palagi mamibili. Hindi yun. So mali yung sinasabi ni Dong? Hindi. Sabi ako pa rin bumili sa amin. Pag nabili siya, nagsishare naman ako. Pag ako naman ang bumibili, sinasabi ko din naman na. Pero sa pagbigas, nagsishare talaga kami. Pero yung 300, dapat hindi yun maano? Yung 300? Dapat bigay talaga siya kasi pa-apartment. Apartment yun, tapos kuryente, tapos kasama na yung tubig. Magkano may binibayan ni Dong na apartment monthly? 1,000 ba yun, sabi niya? Oo. 1 plus na yata. 1 plus. Bigay ka ng 300, yun na yun. Tapos pagkain share kayo. Okay naman, nagkasundo kayo, no? Oo. So, mabuti lang yung, di ba, sabi nung dati, I don't want to accept you anymore. Di ba, gano'n yan, yung, anong ka pa sa out of anger ka pa. Yung emotion ba, galit na galit ka na, nasakta. So, ngayon, okay na kayo? Okay na. Hindi ko lang alam sana kung okay na. Pero okay na. Okay ka na. Kasi kayo nakasanali ka na. Gano'n naman talaga eh. Kumbaga, minsan nangyayari din talaga sa buhay natin. Sa magkapatid. Na normal lang yun na magkakaroon kayo ng hatred sa isa. Pero, normal yung magko-conflict. May conflict sa pamilya. Pamilya, di ba? So, ngayon, at least, naging okay kayo. Tsaka ngayon, okay ka na din dito sa Germany. Like, meron ka na talagang gustong patutunguhan sa buhay mo. Kasi dati, di ba, kapag immature pa tayo wala pa tayong yung sabi mo kanina yung clear vision ano ba talagang gusto mong gawin. Kasi dati talaga to be honest, in 2022 medyo magulo din ang ko nun sa Germany, buhay. Hindi naman magulo kasi 3 months kang dito that time? 4 months ka, di ba? Kasi syempre nag-aaral, tapos nagtatrabaho ako, tapos dumating sa point. Kuya, yan ang ginawa ko sa Germany din. 4 years ko yung ginagawa yung mag-aral, magtrabaho. Pero syempre, yung utak ko ba, hindi mapakali kasi. Nangutot si Andy. Kaya pala. Kasi nangutot si Andy. Maliban sa time mo dito, time mo rin sa Pilipinas, di ba? Siyempre, kami na ni Jane noon, tapos may business pa doon. So, parang yun yung tapos nag-aaral pa ako sa university, tapos nagtatrabaho ako. Feeling ko nga sabi ko, ano ba yung pinunta ko dito? Trabaho o pag-aaral? Kasi doon ako nakafocus sa pagtatrabaho. Inisip ko yung dati din kay Loy. Yung pagdating ko sa Germany, sabi ko, ano bang ginawa ko sa Germany? Bakit nagpaka-ano ko sa Germany? Alam mo, bakit nagpakahirap ako? Pero sabi ko, kung sa Pilipinas din ako, wala daw magagawin. Kaya tingnan mo naman, di ba? Sabi nga, di ba nga may kasabihan na sometimes yung difficult na struggles mo will lead to a good destination. Parang ganun ba? Oo, totoo. Yung hardship mo ngayon. Sige pa, sabi mo pa yung iba pang kasabihan. So, yun yung natin dyan. Kaya, sa ngayon, ang goal ko muna, magkaroon talaga ng full-time job. At soon, later. Pero nag-apply ka na, di ba? Nag-apply na ako. Wow! So, tanggap na yan, uy. Hopefully. Kasi palagi na tinatanggap na yung andito na sa Germany. Which is, andito ka na.
So kung hindi ka matanggap, for example, natanggap to, na ano ka, marami pa naman ibang company. Hindi naman isang company sa Germany. Oo. Kaya nga. So, yun. Yun yung goal ko ngayon. Hopefully by next week. Tsaka ko na lang sabihin pagka... Uy, meron ding malaki din ang sahod dito yung dagaan ng basura, hakot. Ay, bakit ka natatawa? Alam mo ba na ang taghakot ng basura dito, Malaking sahod? mas malaki ang sahod nila Pasukin ko na lang at kaya. less yung tax? Oo. Di ba alam? Pag-iisipan ko, baka doon na lang yun na lang yung applyan ko. Tapos tagakuha ng basura namin dito, no, magwapo. O, makita ko man. Sabi, oh, gwapo naman ito. May ano pala, no? Pero at least, di ba, Kuya Lloyd, no, meron ka ng direction sa buhay. Like, meron ka na gustong gawin. Ay, ilang taon ka na ngayon? Bata pa ako. 41? Okay. Ilang, sino 35. matanda sa inyo ni Dong? Malamang si Dong. Ah, pero alam Pero mo, bakit nagkuya ka sa akin kay Dong Dong? okay, Dong, nagdong ako sa'yo magkuya. Parang si Jen din, yung kay Chad, ano? Yung... Chad Kinis? Chad Ganapi, yung kaibigan niya. Oh, bakit? Nagkuya sa akin, kay Dong, nagdudong lang siya. Malit kasi si Dong. No, malit. Mas ikaw, mas malaki mo. Ganun ka, para macho-macho ba? Pero, siya yung ano, yung panganay talaga. Ako Si yung... Dong. Ngayon, okay ka na dito sa Germany. Sa ngayon, okay tayo, okay. Wow. Pero hopefully, So, tuloy-tuloy. i-pray natin yan, na maging okay. So, I know na hindi everyday Pasko. Mm. So, meron talaga tayong mga struggle along the way, di ba? Mm. Kaya yung ma-homesick ka, number one, kasi may anak ka, di ba? Ma-homesick ka sa baby mo. Pero, pilitin mo lang siyang ilaban. Oo, kasi... Ilaban mo siya kasi yung goal mo, andito ka na eh, tapos babalik ka naman doon, tapos kung gusto naman, hindi lang kasi gusto mo bumalik doon dahil sa emotion mo. Wag ka magpadala sa emotion. Magpadala, ano mo na yung utak mo muna ang gamitin mo bago emotion. At saka, na-realize ko din, Oli, na hindi madali. No, hindi ikaw. madali. Alam mo yung... Hindi naman madali lahat. Hindi Walang madali. Kasi, Oo. andun yung realizations ko nung nag-apply ako ng visa. Oo, kasi hindi tayo nipple babies. Na, na akala mo ganun-ganun lang kadali na mag-apply ka sa German Embassy. Mm. Kaya sabi ko sa sarili True. ko, once na-approve talaga ako na ito, tapos makapunta ako ng Germany, iingatan. Tuloy-tuloy mo na to. Tuloy. Ako nga, diba, 2 years ako 2 years ako, tapos 4 times ako na-denied. 4 times ako na-denied sa visa ko. So, sa 2 years ako nag-apply, di ba? Nag-apply ako ng visa ko, and then at the same time, nag-aral ako ng German language. So, 4 times ako na-denied. So, sa 5th times, doon ako na-accept. Na-approve. Siguro na ano na sa mukha ko yung taga... Tapos yung taga, ano ko pa, yung first... Naawa na. Tapos palagi kong... Alam mo, palagi akong na ano sa iba-iba staff, yung yung mag-interview. Oo. Di ba? Siya pa rin yung babae. Siya pa rin palagi yung doon ako mapunta sa kanya. So, parang naawa niya, sabi niya sa akin, last time ha, Sir Oliver, i-email ka na lang namin kapag meron pa kaming gustong hingin sa'yo na documents para hindi ka na pabalik-balik dito. Yun sabi niya. Sabi niya, hindi ka na pabalik-balik dito. At saka, hindi ka na magastos. Diba, magastos ka, magbayad ka ng 2,000 ba yun? 3,000, 2,500. Yung 75 euro. Oh, magbayad ka sa kanila for appointment, 'di ba? So, para hindi ka na magbayad para kasi mahal daw. So, parang naano sa 4 times ko yun na kasi parang, 'di ba, andun na sa system yung mga mo, yung sagot mo sa tanong nila. Hindi na ako tinatanong nila yung alam na nila kung anong gusto kong gawin kasi andun naka-record na. Pero anong in-applyan mo? Yung Ausbildung, yung direct visa. So, pagka ayun na pala yung time na yun, inano na ako. Parang naawa sila kasi sabi nila, ang likot, ang kulit ng batang to, hindi talaga umaatras sa hamon ng buhay, di ba? So, yung mga ibang tao na yun, hindi na yung gagawin nila yung 4 times na, hindi na parang application, mag-give up na mag-give up na sila nung that time, di ba yung iba? So, sabi nila, hindi pala to suko. Kasi nung that time, nag-apply ako, 20 years old ako. So, 21, 22. So, pagka 23, anong reason nung... 21 years old pala ako nag-apply. Anong reason nung disapproval? Mga kulang ang documents. So, kailangan ko pa, kulang din ng yung German language. Maraming kulang-kulang. Tapos, tinitingnan naman namin doon sa siguro, ayaw lang talaga. Siguro, it's not my time. It wasn't my time pa talaga that time. So, there's talaga perfect timing for everything, di ba? But it doesn't mean na yung mga time na yun na hindi ka na-approve agad.
wag kang, hindi ka, good thing is hindi ka sumuko, no? Oh, ginawa yung ano para magiging strong ako. Strong ako. Oh. So, yun, naging strong tayo. So, Keloy, maraming salamat sa pagbisita and I hope I like it. So, guys, mag-end up ako sa vlog ngayon. And I hope mag-enjoy kayo po sa vlog. I hope na-enjoy kayo sa panonood. Kasi po, manood kami ngayon ng Netflix. Panoorin po namin ngayon is Rewind. Nila Dingdong at saka ni Marian sa Netflix, di ba? Ayaw, ano na siya, nag-stop na siya. Si Dingdong tumitingin sa atin. Ay, sa atin siya tumitingin. Kay Marian, di ba? Pati pero problema pa natin. Oo. So, maraming salamat din, Oli, no, sa pag-invite. No, at ay, ako mo nag-invite. Parang ikaw yung nag-invite sa sarili mo. Thank you for the accommodation at sa masarap na pagkain. Gusto mo mag-dinner? May pagkain pa tayo dyan, ha? Oh, sige, mamaya. Sabihin mo na ako kasi hindi na ako nag-dinner. Sabihin mo na ako. And guys, salamat sa panunod palagi. Yan, sa... please subscribe, Floydy Vlogs. So, kung matapos yung panoorin nito, panoorin sa kanya. So, unahin niyo muna ako. Thank you, and yeah. God bless ka, guys. Stay safe. This has been Oliver Gamiker and Kuya Loy. Floydy Vlogs. Please don't forget to subscribe. And maraming salamat. And cheers. Bye-bye. God bless.